Sumurrender na si Talome, si Senator Bong Revilla. At legally, ito ba ay isang mitigating circumstance? The better question is voluntary surrender a mitigating circumstance? Under Article 13, Paragraph 7 of the Revised Penal Code, ang mitigating circumstance ay ang pag-surrender ng voluntaryo, sumuko ang taong may warrant of arrest to a person in authority or agent, o kaya umamin bago pa mag-present ng evidence ang prosecution. So, hindi lahat ng sumuko ay voluntary surrender at maraming kailangan gawin or maraming qualification ang pag-surrender. Yung spontaneous surrender is voluntary surrender, meaning hindi nakatutok sa iyo yung baril ng mga law enforcers, nandun ka, pumunta ka sa police station, mag-isa mo, then that will be spontaneous voluntarily surrendering to the authorities. Kusang loob ka na isuko ang iyong sarili. Yung tamang tao, no? Pag ikaw ay susurrender, kailangan barangay official, police o ibang person in authority or agent ang pagsurrenderan mo. Hindi pwedeng sa kapitbahay, hindi pwede sa kaibigan, hindi sa group chat magsusurrender o sa messenger o sa Viber, no? And of course, ang pag-surrender ay bago ka na-aresto. Eh pag na-aresto ka na, hindi na-surrender yon, no? Huli yon, huli. So, kung nahuli ka, too late na. Too late the hero ang sinasabi. Kung sumuko ka dahil cornered ka, no? Nasa isang dulo ka na ng isang lugar at isang truck na pulis ang nakapaligid sa iyo, ay hindi yon voluntary surrender. Of course, palaging good faith ang pag-surrender. Dapat intention mo ang mag-surrender para harapin ang kaso, hindi para iwasan ang bala ng ating kapulisan. Usually 2 degrees lower. Depende sa judge yan. Kung bibigyan ka ng mitigating circumstance na voluntary surrender, it can make a difference. No? For example, ang penalty 8 to 14 years o 8 to 12 years, nag-voluntary surrender ka, mababayan ng penalty na below 6 years. At pag below 6 years, pwede ka nang mag-probation. So, ayan. At saka pag nag-surrender ka, nakakatipid ang gobyerno ng pera, ano, at effort ng gobyerno. Wala nang manhunt. At syempre, ito yung sinasabi ni Senator Revilla na nire-respeto niya yung legal process. At sa totoong buhay, nangyayari ito, hindi na ito pelikula na hinahabol siya ng PNP o NBI sa isang car chase.